rocking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At eto nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon dahil papalapit na ang Miss Universe. So nagdadatingan na nga dito yung mga kandidata. At today darating daw si Miss Venezuela. So may nag-i-invite sa akin na salubungin siya. Ako naman parang sabi ko, ayoko. Kay Miss Philippines ako sasalubong. Charot. So yon. So syempre excited tayong lahat para sa darating na Miss Universe. At eto na nga, papunta na tayo sa exciting moment. Syempre yung ingay. Pero ewan ko ba kung anong mangyayari. Pero parang wala lang nangyayari dito ngayon. Kasi talaga excited na at hindi na mapigilan ang mga tao sa pagdating ng mga kandidata. Kumbaga parang kanya-kanya na talagang eksena, di ba? Nakita naman natin, bawat kandidata yung may eksena na sa mga bansa nila na parang ready to the fight for the Miss Universe. Iba talaga yung dating ng Miss Universe, no? Pag Miss Universe talaga parang wow, lahat sila ready, lahat sila talagang alert. Oh. At ito na nga, syempre, punta muna tayo sa pambato ng Thailand na si Vina. Ang sabi ganun ni Mr. Nawat, ayon kay Mr. Nawat, ay si Vina daw ay isa sa mga pangatlong kandidata. Sa tatlong kandidata na malakas sa Asia, isa daw si Vina doon. So, anong chika ko? Naniniwala naman ako na, oo, malakas talaga si Vina. Si Vina ng pambato ng Thailand. At hindi naman question yun, di ba? Talagang masasabi ko na, isa si Vina na aabangan mo. And then, bakit hindi masabi ni Mr. Nawat na si Vina ang isa sa mga nangungunang malakas sa Asia. Ganon. Kasi hindi sila kumpiyansa. Charot, hindi pa sila kumpiyansa kay Vina na, alam mo yun, na mapapanindigan to ni Vina yung laban niya sa Miss Universe. Kasi nga, alam din naman nila yung mga kahinaan talaga ni Vina at ano ba ang kulang kay Vina para manalo sa Miss Universe. Ako, to be honest, lahat naman ng kandidata, hindi naman perfecto yan. Kung nakikita natin si Atisa na sinasabi nila, malamya si Atisa, akala lang nila yun. Pero, syempre, may kakulangan din talaga si Atisa bilang tao, di ba? Hindi naman yung perfecto eh. Pero, ganun din si Vina. Oo, meron din kahinaan. Alam din nila ang kahinaan ni Vina. Andiyan yung una, alam nila mahina ang communication skills ni Vina at hindi ganun kapalo. Pero syempre, umaasa sila na matatawid to ni Vina katulad na lang halimbawa yung mga past laban niya sa Miss Universe Thailand, 'di ba? Kung o-obserbahan mo talaga kung bakit hindi siya nananalo doon dahil mahina nga yung palo niya pagdating sa com skills. Pero syempre, yung huling laban na, ayun talaga naka-cross finger talaga yung lahat na may paborito kay Vina kasi anytime pwede talaga siyang maligwak. Pero naniniwala ako na hindi maliligwak si Vina diyan kasi alam mo yon protektado. Oo, protektado si Vina para sa laban na to. And then, kahit naman dito sa Miss Universe, di ba? Hindi din natin alam. But naniniwala ako na sana mag-penetrate siya ng bonggang-bongga, lalo na pagdating sa communication skills. Pasarela, talagang nag-aaral siya magpasarela. Kahit alam na natin na kabugera siya, talagang nandoon pinaghahandaan niya yung pasarela ng todo-todo. And then, I think evening gown, ayun talaga, malakas yung laban ni Vina dyan pagdating sa evening gown. Kasi alam ko na magaling talaga sila pagdating sa styling. Ayun naman yung panalo si Vina. Pagdating sa styling, winner yan. Kasi talaga, kakabog talaga yan sila pagdating sa long gown, competition. Ayun, doon siya magpe-penetrate ng todo-todo. Pero pagdating sa swimwear, nanganganib din ang buhay nila kasi pwede din talagang malaglag sila ng bonggang-bongga kasi nga hindi naman ganun kapalo at ganun kaganda yung performance ni Vina, aminin natin. Mas maganda yung performance ni Preo during Miss Universe Thailand, di ba? So,
Yun yung totoo. At saka kung si Preo ang inilaban nila sa Miss Universe, Diyos ko, kakabahan ako. Sobrang ganda ng katawan ni Preo at saka kung paano siya mag-execute. Ay nako, buti na lang hindi si Preo ang kalaban ni Atisa at si Vina. Pero syempre, hindi tayo pwede makampante. Kasi si Vina, tulad nga na sinabi ni Mr. Nawat, isa siya sa mga malakas na kandidata pagdating sa Asia. Isa siya sa mga talagang katatakutan ng mga kandidata na parting ibang bansa. Ganda ni Vina, kakabugba. I think kasi yung beauty kasi ni Vina, maganda yung mata, maganda yung ilong, kumbaga gawang-gawa. Kumbaga perfect. Perfect yung itsura niya. Kaya lang, syempre, hindi rin naman natin may iwasan na may edad na rin naman si Vina, di ba? So, kumpara sa ibang candidates. Kaya parang feeling ko, pag nakakita, kung pagandahan ng pag-uusapan, hindi ka pwedeng umasa na siya ang pinakamagandang kandidata. Yung mga nakikita naman kasi natin sa mga photos, syempre, na-edit na yon, nagkakaroon ng lightings yun. Pero kasi syempre, pag nagsama-sama na silang lahat, ayun, medyo doon talaga makakabog siya. Isa siya sa mga maganda, masasabi ko, pero hindi siya yung pinakamaganda. Ganon. And then, ayun, yung lakas kasi suporta ng tagahanga ni Vina ay talagang andyan, 100% talaga for sure. Susuporta sa kanya yung mga tagahanga niya ng todo-todo. Plus, nandoon naniniwala ako na magpe-penetrate yan pagdating sa Miss Universe. Oo, magpe-penetrate yan. Tulad na sinabi ko sa evening gown, doon tayo lalamunin niya ng buhay. But umaasa ako na mapapantayan yan ni Atisa. So doon lang talaga medyo delikado si Atisa. Pasarela ni Atisa, wala akong takot kasi maganda si Atisa at saka magaling din naman yung pasarela niya. Doon lang ako natatakot pagdating sa sa evening gown. Kasi doon talaga magkakabugan ang lahat, di ba? Pero tulad nga ng sinabi ko, mas gusto ko pa rin mag-penetrate ang kapwa nating Asia na katulad ni Atisa at saka ni Philippines hanggang sa dulo ng competition. Gusto ko yung mangyari sa kanila. Parang yung nangyari syempre sa sa Miss Grand na parehas Thailand and Philippines nakarating hanggang sa dulo, di ba? Malay natin silang dalawa pala ang mag-last two standing. Kayo ba tingin ninyo? Pero syempre, laban ng Thailand yan and then gagawin nila yung lahat ng makakaya nila. And then, syempre, tayo naman bilang Pilipino, naniniwala naman ako na gagawin syempre ng Pilipinas yung lahat ng makakaya para sa laban. Naniniwala ko kung suporta din naman ng pag-uusapan, Diyos ko, maraming magdadatingan dito mga Pinoy para manood ng Miss Universe. At umaasa ako na talagang gagawin talaga ang lahat ni Atisa Manalo para makakabog. And then, naniniwala ako, kung si Mr. Nawat iniisip niya sa tatlong Asian na malakas, isa si Vina doon, ako naniniwala din ako na isa din si Atisa sa Asia na malakas na kandidata sa Miss Universe. Kaya handa na yan, laban na, di ba? So, talagang excited na ako for Atisa Manalo at excited ako kung ano ang mararating ni Vina dito sa competition ng Miss Universe. Siyempre, parang after ni Vinang lumaban ng 4 beses sa Miss Universe Thailand. So, eto na talaga yung mata talaga sa kanya nakatutok. Kaya pinaiiwasan siya ma-interview kasi para hindi siya ma-pressured. Kasi nga, nagsalita nga si Mr. Nawat na wag i-pressured si Vina sa laban niya dito sa Miss Universe. Kasi nga, pag napasukan na yan ng pressure, ayun na. So, wala na. Maliligwak na. Kaya ang turo sa kanya, huwag magpadala sa nararamdaman niya. Just train and then don't think too much. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, si Vina, yung lumalaban siya ng Miss Universe Thailand, iba yung ano niya, yung pagiging seryoso niya. Pero nung nanalo na siya, nag-iba na rin yung ano niya. Pero ngayon, ayan, nasa Miss Universe siya. Tingnan natin kung anong eksena ang ipapakita ni Vina at kung paano siya lalaban sa Miss Universe ng bonggang-bongga. And then, excited ba kayo para sa kanya? For sure, excited din kayo malaman kung saan nga ba mararating ni Vina ang laban niya sa Miss Universe. I hope sana hindi masayang. I hope na sana
madala niya hanggang sa dulo ng kompetisyon, di ba? So yun, syempre support pa rin tayo kay Vina. Mahal natin si Vina. Kasi syempre, sabi ng ganon, isa na siya sa mga parang talagang tinutukan talaga ng lahat pagdating sa Miss Universe, di ba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.